Sa barangay na tila tahimik at masaya, may isang kakaibang kwento ang unti-unting lumalabas. Isang psychologist ang na-assign para alamin ang problema ng mga bata. Ngunit ang natuklasan niya ay higit pa sa inaasahan. Isang misteryosong nilalang na may pakpak at matulis na dila ang bumibisita sa panaginip ng mga bata. At tila may kapangyarihang maglaho ang mga ito. Manatili at tuklasin kung paano ang mga inosenteng guhit ng manananggal ay nagdala ng takot at pagkawala sa isang barangay na puno ng lihim. Psychologist po ako. May isang beses na na-assign ako sa isang liblib na barangay sa Mindanao. Ang goal ko ay makausap yung mga bata sa barangay na yon at malaman kung ano yung mga problema nila sa buhay. Medyo kakaiba yung dahilan kung bakit ako napunta doon, pero malalaman nyo rin mamaya. Nung makarating ako sa barangay, napansin ko na parang tahimik at masaya naman yung mga tao. Walang indikasyon na may problema sa mga bata. Nakilala ko yung mga bata sa barangay. Nagkaroon kami ng mga session. May mga nag-open up tungkol sa mga problema nila sa pamilya, sa pag-aaral, sa mga kaibigan nila. Pero may isang batang lalaki na nagkwento ng kakaiba. May kaibigan daw siya na may pakpak. Pero hindi siya natutuwa kasi yung kaibigan daw niya ay may mahaba at matulis na dila. Tapos yung dila daw na yon ay pilit siyang hinihila palabas ng bintana. Natatakot daw siya kaya tumatakbo siya sa kwarto ng mga magulang niya. Pero nung pinapakita niya yung kaibigan niya sa mga magulang niya ay wala naman daw itong nakikita. Nanaginip lang daw siya pero paulit-ulit na nangyayari yung panaginip na yon. Tapos may isa pang bata na nagkwento ng katulad na panaginip. Tapos isa pa, hanggang sa halos lahat ng mga bata sa barangay ay nagkwento ng parehong panaginip. May ideya na ako kung ano yung napapanaginipan ng mga bata, manananggal. Nag-organize ako ng meeting kasama yung mga magulang. Kinuwento ko sa kanila yung mga panaginip ng mga anak nila. Nagulat ako kasi halos lahat ng pamilya ay may kwento tungkol sa isang babae na nahahati sa dalawa. Napanaginipan din daw nila yung manananggal nung mga bata pa sila. Pero kalaunan ay nawawala rin naman yung panaginip. Ang naisip ko na lang ay baka may manananggal talaga sa barangay na yon. Kaya nagsuggest ako na magbantay yung mga magulang sa mga bata. Baka sakaling makita nila yung manananggal. Hindi ko in-expect na may mangyayari sa mga bata. Isang gabi, isang batang lalaki ang nawala. Iniwan niya yung kwarto niya na puno ng mga drawing ng manananggal. Yung mga magulang niya ang nagsabi sa akin na yung mga drawing daw ng manananggal ay kamukha noong nakikita ng anak nila sa panaginip. Tapos isang batang babae ang nagkwento ng panaginip niya. Nakikita raw niya yung manananggal na lumilipad sa labas ng bintana nila. Pero hindi raw siya natatakot kasi hindi naman siya nilalapitan. Pero yung manananggal daw ay kinakausap siya. Sinasabi raw nito na kung i-drawing niya ito ay bibigyan siya ng mga regalo. Sabi ko sa bata na huwag niyang i-drawing yung manananggal. Pero huli na kasi nagawa na niya ito. Nag-warning ako sa mga magulang na bantayan nila yung anak nila kasi baka mawala rin ito. Pero nagulat ako kasi hindi yung batang babae ang nawala, kundi yung batang lalaki na nagdrawing ng manananggal sa kwarto niya. Paulit-ulit na nangyari yon. May mga batang nagdrawing ng manananggal sa kwarto nila, tapos mawawala sila. Hanggang sa konti na lang yung natirang bata sa barangay. Nag-organize ako ng sleepover para dun sa natitirang bata. Sa bahay ko sila pinatulog. Sa isip ko kasi ay kung nasa iisang kwarto lang kami, ay hindi na makakagalaw yung manananggal. Pero mali ako. Hating gabi, nagising ako. Wala na yung mga bata sa tabi ko. Tumayo ako at nakita ko sila na naglalakad palabas ng bahay. Sinundan ko sila. Naglalakad sila sa gitna ng kalsada. Nakapikit silang lahat. Tapos naririnig ko sila na paulit-ulit na sinasabi, "I-drawing mo ako, i-drawing mo ako, i-drawing mo ako, i-drawing mo ako."
Tapos bigla silang naglaho, naiwan ako mag-isa. Umaga na nung makauwi ako sa bahay, wala na yung mga bata. Nag-iiyakan yung mga magulang nila. Lumipat ako sa isang mas tahimik na lugar. Pero naisip ko na isulat yung karanasan ko. Baka sakaling may makinig sa kwento tungkol sa manananggal. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang mga lihim ng nakaraan ay maaaring magdala ng takot sa kasalukuyan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga anino sa dilim.